Ayan na mga kababayan, kanya-kanyang sisihan na ang membro ng Bagoong Pilipinas. Di ba kahapon sinabi ni Lacson, aminado si Lacson mga kababayan na nilampaso sila sa Visayas at Mindanao. Ngayon naman mga kababayan, etong campaign manager na mismo ng ating Pangulo. Etong puting buhok mga kababayan na si Toby Tiangco, sinisi naman mga kababayan ang kanyang mga kasamahan, ang kanilang hanay dyan sa Marcos administration mga kababayan na nagpumilit na isampa ang impeachment case ni VP Sara. Yan daw kasi ang dahilan mga kababayan kaya natalo sila. At anya mga kababayan, para doon itong self-inflicted blow sa admin Senate slate. Sa ibang salita mga kababayan, para daw kumuha ng bato at pilokbok lang sa kanilang sariling ulo. Narito po ang kanyang sinabi ha. Galing sa pahayagang politiko. Yan ang reference natin mga kababayan ha. Sila ang may gawa nito ha. Nandito mga kababayan, sinisi. Boy sisi na sila mga kababayan, kanya-kanyang sisihan ni Toby Tiangco mga kababayan ang mababang performance ng administration slate ngayong midterm election sa pagsampa nila na impeachment kay VP Sara Duterte. Ayan kasi, kating-kati kasi sila mga kababayan sa pagsampa ng impeachment kay Sara. Hindi sila makaantay. Hindi ba nila naisip ang consequence sa iyan mga kababayan? At isa pang hindi sinabi nito si Tiangco mga kababayan, malamang hindi niya maamin dahil parang ang kanyang sinisisi dito mga kababayan ay si Tambaluslos. Pero hindi niya ma-call out mga kababayan ang presidente. Ang isa rin sa mga dahilan Toby Tiangco ay yung pagpapadukot kay PRRD at pagpapatapon sa ICC. Yun talaga mga kababayan, final nail in the coffin. Nagiging solido mga kababayan ang Visayas at Mindanao sa Duterte. Pero kung inyo talaga iisipin Visayas at Mindanao nga lang ba? Wala ba talagang nag-solid Duterte sa Luzon? Dahil sa dami ng sumusuporta kay PRRD mga kababayan kung nag-solid lahat iyon mga kababayan, malamang pasok lahat ang Duterte o kung hindi man karamihan. Wala ba talagang magic? Ewan lang natin. Gayon pa man mga kababayan, gayon pa man. Isa lang ang malinaw, talagang malakas ang rejection ng mga tao dito sa mga pambato ng ating Pangulo. Dahil 5 lang mga kababayan di ba? 5 sa admin, 5 kina VP Sara at 2 doon sa mga dilawan. Napakalaking rejection po niyan mga kababayan. At yung mga nanalo pa doon sa admin slate mga kababayan, nanalo yun hindi dahil kay Marcos. Nahila pa nga kanilang boto dahil sa pagdikit-dikit nila kay Marcos. Mayroon na silang mga pangalan. At yun talagang sumipsip kay Marcos mga kababayan na parang himod talaga sa kanilang kapuwetan ay natalo kagaya na Pacquiao, Abalos, Revilla, sina Binay, Olats. Pakinggan po natin ito sabi ni Tiangco From October, nagsimula na tayo ng monthly surveys, October, monthly survey na sila mga kababayan. Tingnan nyo mayroon pala silang sariling survey at alam nila mga kababayan na tagilid na sila. Bakit itong pinapalabas sa survey mga kababayan ang lakas-lakas ng Bagoong Pilipinas? So paano na yan? Ibig sabihin, nanloloko lang. Itong mga publication ng survey. Alam nyo na pala bakit sa survey ang lakas-lakas nyo? Lokohan mga kababayan, At kung makikita nyo rin naman dun sa ibang surveys open to the public, the Alyansa candidates were doing very well. Ang yabang pa nila mga kababayan, nangutya pa ng Team Suka o nung umpisa, doing very well daw sila. Wow! Simula ng kampanya. At nakita natin, nagsimulang magkaroon ng problema. Unang-una, nung final yung impeachment, na talagang against ako dahil kaya nga hindi ako pumirma doon. Buti naman at hindi pumirma. Against daw siya mga kababayan dahil siya ang kanilang campaign manager. Bakit nyo kasi pinilit? Hindi ba mapagsabihan ng amo mo yung pinsan niyang si Tambaluslos? Tama nga siguro ang sabi ni Aimee na Romualdez na ang nagpapatakbo ng Pilipinas at Araneta. Ako isang congressman, hindi ako pumirma doon. Pero yun talaga yung simula na nagkaroon ng epekto doon sa kandidato ng alyansa. Tapos may isa pa, Tiangco, nung pinadukot nila sa PRRD mga kababayan at pinatapon sa ICC. Yun talaga. Dahil doon sa surveys before February,
ang mga tiga Mindanao at yung mga Cebuano, namimili sila. May ibang napipili sa amin, may ibang napipili dun sa kabilang partido, pero hindi solid, no? Pero nakita na namin yan noong na-file yung impeachment. Talagang nagkaroon sila ng unifying factors. Unifying factor. Pero hindi ba sapat, mga kababayan? Bakit 3 lang ang pumasok talaga ha sa Duterte? At yung sinasabi na nga natin na strategy ni VP Sara, hayaan na natin yung pag-endorso niya kay Amy at kay Camille Villar. Hayaan na yun natin. Ito na ang dahilan, mga kababayan. 5 sa kanila ang pumasok ha. Kasama na si Villar at Amy. So, kahit naman sa propaganda nila, di ba, makikita nyo na ang iboto ay yung kanilang kandidato dahil yun ay siguradong hindi boboto or no sa impeachment. At hindi lang yan, no to impeachment. Isa din yung protest vote dahil sa pang-aabuso ng administrasyon ngayon. At bakit hindi mo ma-call out, Tobit Yanko? Ito ang ugong-ugong, mga kababayan, na ipapalit daw kitang balos-los. O sana ikaw na nga lang, no? Dahil parang mas reasonable ito, mga kababayan eh. Pero bakit hindi mo sisihin yung hakbang ng administrasyon sa pagpapatapon kay Tatay Digong doon sa ICC? Yan talaga, mga kababayan, ang talagang final nail in the coffin. Kaya nagsolido, mga kababayan, ang Visayas at Mindanao sa Duterte. Dahil kung hindi yun nagsolid, mga kababayan eh, malamang papasok pa yan si Revilla, si Binay, si Pacquiao, si Tolentino, si Abalos, parang wala talaga, walay. Pero ang nakakapagtaka, mga kababayan, no, ito talaga mga survey. Alam naman pala nila, mga kababayan, na downward ang trajectory ng kanilang mga kandidato. Dahil mayroon silang monthly survey eh. Bakit ang lumalabas sa survey, mga kababayan, hanggang sa kahuli-hulihan, bagoong Pilipinas ang namamayagpag? Wala nga si Marcoleta, wala nga si Pagpag at si Kiko Matsing Panilinan, bagoong Pilipinas, mga kababayan. Yan din ang dapat imbestigahan ha. Itong mga survey firms, mga kababayan, lalong-lalo na yung Okta Research. Ang Okta Research, mga kababayan, para yung mga makabagong Stratford ngayon eh. Yung WR numero. Grabe talagang bias sa bagoong Pilipinas sa kanilang nilalabas ha. Kung hindi pala accurate yung mga research nyo, magsara na kayo. Minsan, mga kababayan, parang nagagamit yung justification sa dayaan eh. At di ba sa survey, nandun sila. Kaya kung mandadaya, mga kababayan, maja-justify ang mga animal. Ngayon, mga kababayan, nagsisihan. Para daw silang self-inflicted blow to the administration's leg. Para kumuha sila ng bato na pinukpok sa kanilang ulo. Yan ang sisi ni Tobit Yanko na campaign manager ng Bagoong Pilipinas. At ang katanungan natin ngayon ay itutuloy niyo pa rin ang impeachment? Kung na-impeach si Sara, mga kababayan, sa Congress ng ura-urada, wala ngang hearing ha. Dahil iba yung hearing sa good governance, mga kababayan. Wala pong hearing doon sa impeachment, mga kababayan, bago sila bumoto. Bakit hindi nila yan gawin ngayon sa Senado? Dahil aksaya lang yan sa pera, mga kababayan. Nag-aaksaya lang kayo ng kuryente, resources, mga pagkain dyan sa mga kababayan. Lahat yan, gastos yan ng gobyerno ha. Bakit hindi nyo na lang pagbotohan agad-agad kagaya na ginawa sa Congress? Para hindi na yan tumagal, aksaya lang yan sa pera ng taong bayan. Taxpayers' money na aming pinaghirapan. At etong Korte Suprema, sige, magdesisyon na kayo. Anyway, yung impeachment, mga kababayan, ay nasa 19th Congress pa. Magte-20th na ngayon, mga kababayan, tapos na sila. So, what's the point na itutuloy pa yan? Iba na ang set of senators, mga kababayan. At yung nagpa-impeach kay Sara noong 19th Congress ay wala na. Hindi na sila ang nag-file niyan, mga kababayan. Dapat null and void pakiusap natin dyan sa Korte Suprema. Kumilos na kayo, magdesisyon na kayo sa kasong ito. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.